that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint. With that, we direct the committee to prepare the necessary committee report. May probable cause para i-impeach si Vice President Sara. Ito ang boto ng Justice Committee ng Kamara. Unanimous ang naging boto ng komite. Dahil dyan, dadalhin na ang mga reklamo sa plenaryo. Doon magkakaalaman kung may numero ang pangalawang Pangulo. Aabot na kaya forthwith ang impeachment sa Senado. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Mayroong probable cause. Impeachment complaints laban kay VP Sara lusot na sa House Justice Committee. Solid North and South, tambalang Sara Duterte at Chavit Singson sa 2028 sinusulong. Dating mamamahayag na si Jason Zay paaaresto na dahil sa pagpapakalat umano ng pekeng balita sa kalusugan ni PBBM. Godfather of Philippine Pool, Perry Mariano, patay sa pamamaril. Motibo ng pananambang, posible raw, negosyo. Record low pa more. Halaga ng piso, bumulusok na sa 61.567 kontra dolyar. King Charles, may pasaring kay US President Donald Trump sa speech sa US Congress. Ay, mali! Congressman Paulo Marcoleta kinorek sa paggamit ng linya ni Piolo Pascual sa House hearing. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa Pic. At sobra na, Taylor Swift inaming bothered sa ilang theories ng fans sa mga kanta. Let the evidence speak. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Bumoto na ang House Justice Committee. May probable cause ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Live siyang nag-uulat mula sa Batasan. Isaiah, ano na ang naging takbo ng botohan? Kurina, sa botong 53-0, unanimous ang naging desisyon ng House Justice Committee para deklarang may probable cause o sapat ang mga batayan ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. At yan nga ang third and fourth impeachment complaint. So ruled. That concludes our voting. And the chair pronounces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint. With that, we direct the committee to prepare the necessary committee report.
Subalit bago yan, Corina, ay may ilang pang mga mambabatas ang sumubok na pumigil na maganap ang botohan ngayong araw dahil nga sinasabi nila dapat pa magkaroon ng isang pagdinigong isa pang pagkakataon si Vice President Sara Duterte para humarap nga dito sa Kamara. Pero ayon sa mayorya ng mga miyembro ng komite ay kailangan ng ituloy ang botohan ngayon dahil naging sapat ng araw ang panahon para bigyan ng pagkakataon si VP Sara na humarap sa mga pagdinig ngunit hindi nagpakita ang bise. Mahaba ang naging talakayan ng mga miyembro ng komite kaugnay sa pagbubukas ng sealed box na naglalaman ng tax records ni VP Sara. Sakop po sa kapangyarihan natin, kasama sa mandato natin, flowing from the Constitution itself, to do that, to open the box and examine the contents of the box. Ang trabaho ng House ay tukuyin lamang ang probable cause. Kung may usok ba sa likod ng apoy. Ang pagtitimbang ng ebidensya at ang pagbubukas ng mga selyadong dokumento ay mas nararapat na gawin sa Senate sitting as an impeachment court. Pero sa hinaba-haba ng talakayan, sa pagsasantabi rin sa kahon ng ending. Sa botong 38-6, hindi na nasilayan ang tax records ng bise. Sumalang din sa pagdinig ang kontrobersyal na video ni VP Sara. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Hindi raw talaga ito joke dahil ayon sa NBI, 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition ang kinahaharap ngayon ng bise. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Corina, base nga doon sa video ni VP Sara, masasabi natin na ito ay conditional. Dahil kung pakikinggan nga natin, ang sinasabi ni VP Sara ay kikilos lamang yung kanyang inutusan ay kung siya ay unang papatayin. No? Doon pa lamang papatayin itong first couple at si former House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon sa mga mambabatas, Corina, kahit pa ito ay tinatawag na conditional threat, ito pa rin daw ay labag sa batas. This is an impeachable offense which violates the Constitution. Thus, it is betrayal of public trust. Thus, it is a high crime, regardless of whether it is a threat, because of the gravity of this act by the Vice President. Corina, sinabi rin kanina ng NBI na kasalukuyan na rin sila nagsasagawa ng investigasyon. Kaugnay naman sa mental condition ni Vice President Sara Duterte. Yan nga ay dahil sa mga nakaraang pahayag ng bise. At kabilang nga rin sa mga ipinakita kanina sa pagdinig ay yung ilang mga past videos ni VP Sara at maging ng kanyang mga kaanak. Kabilang nga dyan yung kay Pulong Duterte. Nitong nakaraan ay sinabi niya na ulo lang ni PBBM ang kanilang kailangan. Samantala, Corina, dahil nga ito nga ay diniklarang may probable cause, bubuo na ang House Committee on Justice ng kanilang committee report at ito ang isusumiti nila sa plenaryo ng Kamara. Corina. So Isaiah, kailan naman inaasahang tatalakayin sa plenaryo ang impeachment? Corina, on Monday, we are expecting na bubuo na ng committee report ang House Committee on Justice kaugnay nga sa mga naging pagdinig nila kaugnay sa complaints o mga complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At matapos ito, isasumiti nila ito sa plenary and after that, magkakaroon lamang ng deliberation ang mga mambabatas at doon na nga, Corina, ay magsasagawa na sila ng botohan which is 1/3 votes ang kinakailangan na boto mula dito sa House of Representatives. Katumbas yan ng 106 votes ng mga mambabatas. Corina. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasan. Hindi lang sa loob ng Kamara, naging mainit ang talakayan sa impeachment ni VP Sara. May ikinasa rin kasing protesta sa labas ng Batasan. Yan ang agenda report ni Janina Vela live mula sa House of Representatives. Janina, ano yung update mo dyan?
Pinky, habang nagtipon ang House Committee on Justice para sa ikatlong clarificatory hearing sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, nagtipon din ang bagong alyansang makabayan upang itulak ang komite na bumotong pabor sa finding of probable cause. Kinilatis ang pagkatao ng Vice Presidente sa loob at labas ng Kamara habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings. Sino ba talaga ang Vice Presidente? Siya ba talaga ito? Siya ba ay lingkod bayan na yumuyuko sa batas? O isang makapangyarihang tao na gustong paluhurin ang batas? We will not bow down to billionaires, drug syndicates, or thieves. They're all cut from the same cloth and woven from the same fabric as their father, who is now facing 3 charges of crimes against humanity. Sa loob ng pagdinig, hindi lang daw mga paratang ang itinuturo ng mga ebidensya, kundi pati ang karakter ng pangalawang Pangulo. Kaugnay ito ng video noong November 23, 2024 na naisama sa official records ng pagdinig matapos aprubahan ang motion ni Akbayan Representative Percy Sandania. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Ito pong ground na ito, the threats, is one of the most important in the sense that it gives us an insight into the true character and moral fiber of the VP. Sapat na raw para sa grupo ang mga inilatag na financial records para managot ang Vice Presidente. Ang hirap magbukas ng bank account, napakabigat ng mga buwis na pinapataw sa ating mga consumers. Pero kay dali para sa mga kurakot na opisyal tulad ni Sara Duterte na magnakaw ng pera ng bayan. Napakalinaw po ng ebidensya. 6.7 billion pesos. May records ang AMLC, ang BIR. Ano pa ang hinihintay ng Kongreso? Pinky, sa naging botong pabor ng komite, nakuha ng mga complainant at mga grupong nagprotesta ang kanilang hinihiling na finding of probable cause for both complaints. Pinky? That's right, Janina. Naging unanimous na ang kanilang boto doon sa dalawang impeachment complaint at doon sa napanood ko kanina, i-consolidate daw yung dalawang impeachment complaints. Maraming salamat sa iyo, Janina Vela, nag-uulat ng live mula po dyan sa Batasan. May probable cause man ng impeachment, isinusulong pa rin ng ilang grupo ang pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte. May itinutulak na rin sila bilang katandem ni VP Sara. Narito ang agenda report ni John Riz Calata ng Abante. Lideratong may tapang, malasakit at tunay na hangaring maglingkod. Yan ang sigaw ng Sara Chavit 2028 nationwide movement. Kasabay ng impeachment proceedings sa Kamara, inilunsad ngayong araw ng ilang grupo ang pagsuporta sa tambalang Sara Duterte at Chavit Singson para sa 2028 elections sa Quezon City Memorial Circle. Sara Duterte ay may kakayahan na mamahala ng bansang Pilipinas dahil siya lamang ang nakikita namin na mayroong tunay na malasakit at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas na ngayon ay lumalangoy na sa kumunoy ng kahirapan. Napili ng grupo si Singson bilang VP ni Duterte dahil mayroon nila itong isang salita at financial competency. Competency of financial. Meron po siya niyan. Kaya hindi na po yan mangungurakot. Nakakatakot po mag-alala ng pangalawang Pangulo kapag kurakot din. Pero sa katauhan ni Manong Chavit Singson na aming isinusulong bilang maging pangalawang Pangulo is meron siyang financial capacity at hindi niya nahangarin pang mangurakot. At tulad ng inaasahan, binatikos ng Sara Chavit 2028 movement ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. At lalong-lalo na ang ginagawa nilang fake impeachment ni VP Sara. Walang kwentang impeachment na yan. Alam ko, hindi magtatagumpay yan. Ang kasamaan, hindi magtatagumpay laban sa magandang asal po ng tao. Panawagan ng grupo sa mga Pilipino, sana'y maging matalino sa pagboto. Para sa agenda, John Riz Calata, Abante.
Bakit nga ba ang mahal ng kuryente? Kinwestiyon ng ilang senador ang tila patong-patong na singil ng Meralco matapos iasa umano sa mga consumer ang ilang ayuda ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Nitong mga nakaraang araw, naglitawan online ang umano'y pasanin sa mga consumer pagdating sa lifeline at senior citizen items sa kanilang bayarin sa kuryente. Ang lifeline subsidy na nakikita sa electricity bill ay nakabase sa EPIRA o Electric Power Industry Reform Act of 2001, kung saan ang tulong para sa low-income households ay pinupondohan ng iba pang mga consumer. Ibig sabihin, may dagdag singil sa non-beneficiaries para masuportahan ang subsidy. Sa ngayon, tinatayang nasa humigit kumulang 1 sentimo kada kilowatt-hour ang charge nito. Sabi ng Energy Regulatory Commission, ang kasalukuyang programa ay nasa around 8 billion pesos, habang nasa 135,000 households na mostly 4-piece beneficiaries ang nakikinabang dito. Pero para kay Senator Bam Aquino, dapat ipasa sa gobyerno ang pasanin, hindi sa mga consumer. Naghain din si Aquino ng Senate resolution para ipanawagan sa Senate Committee on Energy na silipin ang design, targeting at financing ng subsidies na ito. Marami na raw kasing naghihirap na Pilipino at middle class at hindi na dapat dagdagan ang gastusin nila. May mga natanggap ding reklamo si Senator Amy Marcos na nagtriple raw ang bill ng iilan kahit pareho naman ang konsumo nila sa kuryente. Hindi pa ito direktang sinasagot ng ERC, pero paliwanag nila, ang higher bills ay dulot ng umaakyat na generation charge o yung halaga ng pag-produce ng kuryente. So pagka mayroong increase sa generation cost or sa ancillary service, nagkakaroon din ng increase sa transmission. Una nang ginisa ni Marcos ang Meralco sa paglobo ng kanilang generation cost. Sabi ng utility company na apektuhan daw ito dahil sa paghina ng piso. So every time mag-depreciate yung peso, lumalaki po yung peso equivalent ng cost ng fuel na yun. Kahit din daw ang pagtaas ng transmission cost, apektado ng ancillary charges o ang backup power generators na binabayaran daw ng NGCP. Wala raw sa posisyon ang Meralco para ipaliwanag kung paano ang nangyayari sa ancillary cost. Ang systems loss naman o kuryenteng nawawala sa gitna ng transmission at distribution, sabi ng Meralco, apektado rin ang generation cost. Oy, grabe naman, patong-patong na to. Yung generation charge, may charge na. Tapos do-double up pa sa system loss. Tapos yung ancillary charges na hindi naman ginamit, nakatambay lang, dinagdagan din. Parang nawiwili kayo sa kadadagdag. Ipinapanawagan na rin ng ilang senador ang pag-exempt ng electricity sales sa VAT. Yan ay para mabawasan daw ang pasanin sa mga consumer, lalo na't dumaraan sa krisis ngayon ang bansa. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Makakausap po natin ngayon, Energy Secretary Sharon Garin. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Garin. Good evening, Karina. So marami po kang nagtatanong kung bakit kasama daw ang subsidies tulad ng 4Ps, tsaka yung senior citizen discount, maging ang renewable energy. Dito po sa billing ng kuryente, hindi raw ba dapat na sa gobyerno sinisingil ang mga ito? Ano po ang paliwanag? We follow the this is an ERC jurisdiction pero as I see it, we follow what is stated in the law kung paano i-charge. So I think ERC applies it in accordance with the law na yung mga subsidies na sinulong ng ating mga legislators ay ganun yung design niya, like sa lifeline, which is sa mga konti lang yung konsumo, nabibigyan sila ng discount and nalilibre. Yung mga senior citizens, well, that's the usual one. Tsaka ano pa ba yung iba na charges, yung ibang charges na subsidies, it's being charged in the whole Philippines na mga consumers, no? Tapos dinidivide yan kung ilang milyon sila. Naiintindihan kaya po ng tao itong ganitong klaseng paliwanag? Kasi it's kind of irregular, no? But you're saying that it's lawful. It is based in law. Yes, Corina, that has been done for,
I don't know how many years, decades na siguro, ano. So it's something that has been done way back before pa, matagal na. Kaya matagal na yan dyan actually eh. Buti nga nakita rin ng mga consumers natin para maintindihan ng lahat at mapag-usapan kung anong kailangan palitan. Yung pinatupad po kahapon na oil price rollback naman, marami pa rin daw ang nakukulangan. Posible bang magtuloy-tuloy pa itong mga tapyas sa diesel? Actually, yung reduction or yung rollback natin was a result of na bumaba rin yung presyo sa international market. Now, if that continues, it will also depend on the international market. Ano nangyayari ngayon? Medyo nagkagulo sila ulit, ano? So, parang the last 2 days, umaakit ng pakonti-konti yung mga presyo internationally. So, hindi na natin masigurado kung ano mangyayari next week, Corina. So, tama po ba na hindi natin maaasahan na porket halimbawa tumigil na yung krisis, yung giyera ay babalik na kaagad sa dating presyo ang diesel at gasolina? Correct. Right now, halimbawa, nag-ceasefire tayo, pero hindi pa rin bumalik siya, pero mukhang aakyat ulit, ano? So, the same way na, like, as you said, kahit matapos na, halimbawa, kung wala na talagang gera, wala na silang problems sa Middle East, it will just take time kasi na para ayusin nila yung mga ports nila. They have to fix all the refineries and all the oil facilities. At it might take time talaga na bumalik sa normal yung ating presyo because of the international prices, Corina. So are we starting to look for other sources? Sabi po nila, nuclear power daw ang sagot sa krisis sa langis. Ano po ang ating mga options? We have sources of power, there's also sources of fuel. Ang fuel naman, we are mainly dependent on imported diesel. So, so sa DOE, yan pinupush talaga namin na damihan yung exploration companies dito at pakonti-konti meron naman. And then para bawas sa importation tayo. And sa diesel, meron namang pwede tayong explore na pabawas lang like yung mga biodiesel, biofuel natin. So, yan po pwedeng paakyat ng paakyat. Pero hindi yan enough to lower talaga our dependence. Pero at least makakabawas. Now, on power side, yung paano tayo mag-produce ng electricity, we are very dependent on coal and diesel, konti lang. Pero may renewable din tayo at meron din tayong gas. So ang indigenous dyan, Corina, and the cheaper ones is natural gas o malampaya and renewable energy. So ayan po, pwede pa natin increase at increase. What are the other alternatives? We can have nuclear also, basta safe and secure lang siya. At yan, sinusulong din yan ng DOE because we do need to diversify Para pag nag-diversify, iba-iba yung mga supply natin, mga fuel natin for our power. Kahit anong mangyari sa isang fuel, meron pa rin tayong ibang choices na ginagamit natin. So, we are on track on that. Actually, kaya Corina, we are really pushing na damihan yung renewable energy at up to 35% by 2030. Ngayon po, mga 26%, 27% na siguro tayo. Maraming salamat po sa inyong oras, Energy Secretary Sharon Garin. Thank you, Corina, and good evening. Nagbabala ang Agriculture Department na posibleng tumaas ang presyo ng bigas sa Setyembre dahil sa mahal na fertilizer. Pero may tinitimpla na raw na solusyon ng ahensya. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nasa 40 hanggang 52 pesos kada kilo ang pinakamurang presyo ng bigas sa mga palengke ngayon sa Metro Manila. Pero babala ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa pagdinig ng Senate Pro Tech Committee, maaari itong sumirit sa 62 pesos per kilo sa panahon ng anihan sa Setyembre. Yan ang nakikitang epekto ng halos pagdoble ng presyo ng fertilizer buhat ng pumutok ang energy crisis sa bansa. Dahil ang fertilizer from 1,650 ngayon, abot ng 3,000,
So, ang rice tataas sa next harvest season, which is around September. Kaya ngayon pa lang, bumabalangkas na ng mga solusyon ng DA. We consulted the industry, the rice industry just Monday with the millers, the farmers, the importers. We're looking into rice blend. Sorry po? Rice blend. Rice blend. Imported rice na mura, local rice na mas mahal ng konti. Mas mahal ng konti. Kahit mas mura raw ang imported, kailangan anyang matulungan ng local farmers. Kaya ang paghahalo ng imported sa local rice ang nakikitang paraan na maibaba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan pagsapit ng anihan. Pero kaya pa raw ibaba ang presyo ng local rice kung hahaluan ito ng local produced din na white corn. Nasa 17 pesos anya ang kilo ng white corn ngayon at kahit tumaas pa ito ng 20 pesos ay malaki pa rin ang ibabawas sa presyo ng bigas kung 50-50 ang blending. We've tried it in the DA for a week. I've been eating it personally. Okay siya. Blend ho ng Corn, palay at white corn and rice. At rice? Yes. Okay. Hindi, actually, I couldn't really tell the difference eh. So, I'm sending actually the Uplift Committee samples as we... You should send all of us secretary para matesting natin. So, isang solution ho yan. Sang-ayon si Senator Amy Marcos kung yan ay sa Visayas o Mindanao regions. Ang problema niya ay hindi ito tangkap sa Luzon. Traditional na yan sa Puso pero hindi tinatanggap sa Luzon. Yung napag-aralan ko namin, Madam, na during your father's time, Sen, it was ginawa na ko yan. Ginawa rin. Okay. We're just, baka magaling tao sa amin, manok lang yan na pinapakain. Hindi naman, Mr. Chair, kaya na nabanggit ko, I've been eating it personally for a week already. Depende nila, tinitip na anong ganong namin tubig para malasa o hindi matigas. Humingi din ang DA ng karagdagang 25 billion pesos na dagdag budget ngayong taon para direktang matugunan ang epekto ng mataas na presyo ng fertilizer. Approve in principle na raw ang kanilang hiling at kapag na-release ang pondo ay agad isasagawa ang rollout para matulungan ang mga magsasaka sa panahon ng pagtatanim pagsapit ng tag-ulan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Posibleng maaresto ang dating mamamahayag na si Jay Sonsa dahil sa mga post niyang may sakit umano si PBBM. Nasa korte na kasi ang kanyang cyber libel case. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Inaasahang ilalabas ng warrant of arrest laban sa dating mamamahayag na si Jay Sonsa. Kinumpirma ng Department of Justice sa Billionaire News Channel na naisumiti na sa Pasay Regional Trial Court ang kaso. Kaugnay ng pagpapakalat umano ni Sonsa ng maling balita sa kalusugan ni PBBM. Sa dokumentong nakuha ng BNC, nakasaad na nahaharap si Sonsa sa cyber libel case dahil sa kanyang Facebook post noong Enero. Sinabi roon ni Sonsa na lumalala na raw ang acute diverticulitis ng Pangulo dahil sa umano'y prolonged drug use. Matatandaang nagbigay ng rekomendasyon ng NBI na kasuhan ng cyber libel si Sonsa, maging ang social media personality na si Jeffrey Celis, matapos silang magpakalat umano ng fake medical information tungkol sa Pangulo. Sa Facebook account daw nagpost si Sonsa, habang si Celis ay nag-upload naman ng content sa kanyang YouTube channel. Sa pahayag nitong Lunes ng abogado ni Sonsa at Celis na si Attorney Mark Tolentino, sinabi niyang dinedeny ng kanyang mga kliyente ang anumang criminal liability. Mula raw sa public discourse ang mga naging pahayag na idinidikit sa dalawa at wala raw proof of actual malice ang prosecution. Hinihingan pa ng BNC ng komento si Sonsa, maging ang kanyang abogado, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Bukod sa lungkot, balot din ang pagdududa ang sinapit ng 19 na individual sa madugong military operation sa Toboso, Negros Occidental. Giit ng ilang grupo, nilabag umano ng AFP ang international humanitarian law. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Massacre kung tawagin ng National Union of People's Lawyers o NUPL ang nangyaring military operation sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. 19 ang namatay sa insidente, kabilang ang UP Diliman student leader na si Alisa Alano, UP Open University student Maureen Kale Santuyo,
community journalist RJ Ledesma at 6 pang umano'y sibilyan. Ayon sa NUPL, tila nilabag ng AFP ang international humanitarian laws, partikular na sa pagtukoy kung sino ang mga sibilyan at kung sino ang armed combatants. We recall one of the statement of the Armed Forces of the Philippines that again, the other group, that this group, the 19, were killed in hot pursuit. This indicates that the other group was already fleeing. Hence, there was no longer any imminent threat, which requires the excessive force that was used in Toboso, Negros. Nakita rin daw ng mga pamilya ang labi ng mga napatay. At kung pagbabasihan nila ang mga sugat, mayroon daw malinaw na indikasyon na gumamit ng excessive force ang mga sundalo. RJ was so humble na to the point na nahihirapan siyang tumanggap ng pag-ibig ng ibang tao, lalo na mula sa akin. So hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga tao online na isa siyang rebelde. Si Kate po ay isang mapagmahal na anak at kapatid. Mahal na mahal siya ng mga kaibigan niya. Nanindigan ng AFP, legitimate operation ang nangyari sa Toboso. Mismong mga residente raw sa lugar ang nagbigay sa kanila ng impormasyon na mayroong New People's Army rebels doon. Dagdag pa ng AFP, dapat maipaliwanag kung bakit walang koordinasyon ang naging pagpunta ng mga umano'y nadamay na sibilyan. So meron po tayong intel gathering dyan. Meron po tayong preparation in terms of coordinations and protocols na ginagawa on the ground. So alam po yan, no, from the barangay level to their local government units, sinasabi po natin na nagkaroon nga po ng evacuation dahil alam naman po nila na talaga magkakaroon po tayo ng operasyon dyan. Welcome din daw sa AFP ang anumang investigasyon mula sa Scene of the Crime Operatives o SOCO hanggang sa Commission on Human Rights. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Godfather of Philippine Pool, Perry Mariano, patay sa pamamaril. At UAE kakalas na sa OPEC at OPEC Plus. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules. Sa Elliptical Road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Nagluluksa ngayon ang sports community sa pagpanaw ng Philippine Billiards icon na si Perry Mariano. Isa siya sa pinatay sa madugong ambush sa Quezon City kahapon. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay. Binalot ng lungkot ang mundo ng Philippine Billiards sa pagpanaw ni Perry Mariano, ang kinikilalang Godfather of Philippine Pool. Bago nakilala sa billiards, si Mariano ang tinaguriang nightclub king ng Quezon City noong panahong sikat na sikat pa ang Thunderdome at ang gay bar na Adonis. Isa si Mariano sa sakay ng puting sasakyan na inambush ng riding in tandem sa Timog Avenue Corner EDSA, Martes ng hapon. Sa report ng QCPD, nasawi ang 75-year-old na si Mariano at ang kanyang 51-year-old na driver sa pananambang. Kita ang riding in tandem na huminto sa tabi ng sasakyan bago bumaba ang angkas at pinaputukan ang mga biktima. Agad na tumakas ang mga salarin sa direksyong pa-EDSA Kamuning. Di na umabot ng buhay ang mga biktima sa ospital. Patuloy naman ang follow-up operation ng mga otoridad. Negosyo raw ang isa sa mga posibleng motibo. Para sa marami, higit pa sa isang negosyante si Mariano. Isa siyang haligi ng sport na naglaan ng mahigit 4 na dekada sa paghubog at pagsuporta sa mga Pilipinong manlalaro ng bilyar.
Bilang founder ng Bugsy Promotions at Lucky Break, naging instrumento siya sa pag-angat ng ilan sa pinakamauhusay na Q artists sa bansa, kabilang sina Dennis Orcolio, Ronnie Elcano, Carlo Biado at Johan Chua, mga pangalang nagbigay karangalan sa Pilipinas sa international stage. Sa nightclub din ni Mariano nagsimula ang career ng ilang celebrities tulad nila Sylvia Sanchez at body language queen na si Pia Moran at mga soft drink beauties. Bumubuhos ang pakikiramay mula sa sports community kung saan maraming billiards enthusiast at atleta ang dinaan sa social media ang pagluluksa. Marami rin ang nanawagan ng hustisya. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Na-recover na ng PNP ang motorsiklo na ginamit sa ambush sa Timog Avenue Corner, EDSA kahapon. Natagpuan ang motor sa Scout Ralio Street na di kalayuan sa pinangyarihan ng pamamaril. Ayon po sa QCPD, peke ang motor vehicle file ng inabandonang motorsiklo. Nakuna naman ng larawan ang mga suspect sa pamamagitan ng CCTV footage. Bumuo na ang PNP ng Special Investigation Team na tututok sa kaso. Bukod sa umano'y malawakang korupsyon sa gobyerno, bit-bit din ng mga rallyista sa kanilang pagmarcha sa Labor Day ang pagtutol nila sa gera sa Iran. Yan ang agenda report ni John Riz Calata ng Abante. Ito ang effigy na ibabalandra ng mga magpoprotesta sa Mayo 1, Labor Day. Makikita ang mga mukha ni na PBBM, US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na mayroong katawan at buntot ng buwaya. Simbolo raw ito ng umano'y talamak na korupsyon sa kanilang bansa. Mapapansin din ang ilang tila nuclear weapons sa baba ng effigy na sumisimbolo naman sa pagtutol sa opensiba ng Amerika at Israel sa Iran. Ayon sa mga aktivista, hindi pa nila alam kung susunugin, sisirain o ireregalo nila ang effigy sa gobyerno. Sa panig naman ng PNP, magpapakalat daw ito ng nasa 15,000 tauhan para mapanatili ang seguridad sa mga ikakasang pagkilos. Magsisimula ang Labor Day protest alas 6 ng umaga sa bahagi ng Espanya Boulevard at tutulak ito pa Mendiola. Ayon sa Manila Police District, alas 9 pa lang ng gabi ng April 30 ay isasara na sa mga motorista ang palibot ng Mendiola, bahagi ng Liwasang Bonifacio at Ayala Bridge, na kalimitang pinagmamartsahan ng mga rallyista. Para sa Agenda, John Riz Calata, Abante. Nasa kustodiya na ng BIR ang 19 na luxury vehicle na tinaguri ang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Pero aminado ang ahensya na hindi ito sapat para mapuna ng kanila umanong bilyon-bilyong pisong utang sa bayan. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Hawak na ng Bureau of Internal Revenue ang 19 na mga sasakyan ng tinaguri ang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya na unang kinumpiska ng Bureau of Customs. Ito ang mga sasakyang dumaan daw sa wastong importasyon at nakapagbayad ng tamang buwis. Pero dahil sa gumugulong na audit case laban sa mag-asawa, isinilbi naman ng BIR ang warrant of constructive distraint. With respect to the Discaya couple, alam naman natin na na-file na yung criminal case. But yung kanilang civil liability is still being finalized, and the issuance of the warrant of constructive distraint is to preserve the interest of the government in connection to that audit case. Hindi na rin nila pwedeng galawin yan. Meron na rin daw final assessment ang BIR sa audit case ng Discaya-owned St. Gerard Construction. Ayon sa BIR, aabot daw sa halos 1 bilyong piso ang tax liability nito. Kaya ngayong araw ay bitbit din nila ang warrant of seizure para naman sa 4 na sasakyan na nakapangalan sa kumpanya. Doon sa mga subject to the warrant of seizure, then that will go through the process of auction para maging collection. Bilyon-bilyong piso ang pinag-uusapang tax liability ng mag-asawang Discaya, pati na ng kanilang kumpanyang St. Gerard. Kaya aminado ang BIR na hindi sasapat ang halaga ng mga sasakyang ito para maibalik sa pamahalaan ang nawalang pondo. Ito po yung for now, pero
Hanggat hindi po na fulfill yung buong obligation, then we will just proceed with what yung mga authorities under the law to collect the whole amount. Mananatili raw muna sa headquarters ng St. George sa Pasig ang mga sasakyan for safekeeping habang gumugulong ang audit cases. Samantala, 4 pang Diskaya luxury cars ang nakatakda namang sumailalim sa negotiated sale matapos bigong maibenta sa mga nakalipas na public auction. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Dapat agad sampahan ng forfeiture case sa mga sangkot sa flood control scandal at di nahintayin ang voluntaryong pagbalik ng pera. Ito ang iginiit ni Akbayan Party List Representative Shell Diokno. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Diokno na kailangan agad ma-freeze ang mga asset para di ito maitakas o magamit pa. That's one thing that I have been very concerned about lately, because I've been reading news about some of the witnesses who did admit to being part of the flood control projects voluntarily returning money, when to me that shouldn't be a voluntary matter. That should be subject of a forfeiture, civil forfeiture case that can run independently of criminal cases, and that will ensure that all monies involved are preserved and cannot be used by those involved. Dagdag ni Congressman Diokno, pwedeng maghain ng civil forfeiture case ang Office of the Solicitor General kahit di pa tapos ang criminal investigation, basta't mabigat ang ebidensya. They don't have to prove guilt beyond reasonable doubt. They just have to prove preponderance of evidence. And under the AMLA laws as well, they can work with the Solicitor General to go after and then, at least in the meantime, preserve those and eventually forfeit those in favor of the government. Umaasa ang Malacanang sa Interpol Red Notice para mahuli na sa wakas si resigned Congressman Zaldico. Pero ayon sa isang eksperto, tila may alas na hawak ang dating mambabatas. Ang detalye sa Agenda Report ni Ivy Reyes. Bulan ng gobyerno at ni Zaldico, panalo raw si Ko ngayong may pending political asylum petition na ito sa France, ayon sa isang eksperto. Kahapon, kinumpirma ng Malacanang nakakausapin agad ni PBBM ang French at Czech governments para alamin kung ano pa ang pwedeng gawin ng administrasyon para mapauwi ang pugante. Is that an admission that something went wrong somewhere? Yan po ang pag-uusapan. Kung meron nga ba tayong pagkukulang o meron bang hindi nagawa, para po mas maliwanagan tayo, ano pa ang dapat gawin at ano pa ang dapat maitulong ng ibang bansa, lalong-lalo naman po na tayo naman po ay meron tinatawag na United Nations Convention Against Corruption. Ayon kay Dean Enrique de la Cruz ng Baliwag University College of Law, best remedy para kay Ko ang asylum application. Wala na raw choice ngayon ng Pilipinas kundi makipagdebate na prosecution at hindi persecution ang paghahabol nito sa dating kongresista na isa sa key figures ng flood control scandal. Interpol Red Notice ang isa sa mga solusyong nakikita ng gobyerno. Bagaman makapangyarihan ito, 4 hanggang 6 na buwan ang tipikal na proseso para rito. At hindi naman daw ito isang arrest warrant kundi isang worldwide alert para malocate ang isang individual pending any legal action from a requesting country. Dagdag ni De La Cruz, hindi pwedeng puwersahin ng Interpol ang sinamang member state nito na arestuhin ng isang puganteng may red notice. Kung nasaan kasi ang pugante, halimbawa si Zaldico sa France, depende rin sa domestic laws ng France ang kanilang aksyon. At dahil nasa France na nga si Ko, may specific legal conditions daw ang French government gaya ng isang formal extradition request bago pa man madetene ang isang pugante. Ayon pa kay De La Cruz, protected ngayon from deportation si Ko at mas mahihirapan na raw itong arestuhin ng base lang sa isang international alert. Kung susumahin, ang isang aresto na base lang sa red notice ng Interpol nang walang konsiderasyon sa official status ng isang pugante bilang asylum seeker, lalong-lalo na sa mahigpit na requirements ng France, highly unlikely para sa eksperto. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mula Czech Republic hanggang France, tila na-traffic na ang paghahabol ng gobyerno sa pugante na si Zaldico. Babala ng isang political strategist, hindi magiging madali ang extradition
dahil sa mahigpit na judicial system sa Europa. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Sinisi ni political strategist Lito Banayo ang gobyerno sa delay ng pag-issue ng Interpol Red Notice para kay Zaldico. Ginamit kasi natin ang Interpol recklessly. When we made Interpol, we said that we were following Interpol and not the ICC when we surrendered former President Rodrigo Duterte to The Hague, to the ICC, no? So parang if you're in the Interpol, you'd be very careful about this because the arrest of President Duterte was international news, no? It was big all over Europe and all over the world for that matter. Now here comes this another fugitive of Philippine justice called Zaldico. You'd be very careful before you give a red notice. Babala ni Banayo, posibleng matagalan ang pagkuha sa dating kongresista sa France dahil sa kanyang application for political asylum. One has to remember that this goes, the petition for political asylum goes to the judicial system of France. And as far as I know, the the separation of powers in France and in most European countries is very strict. The president, even President Emmanuel Macron, would not dare talk to the judge or the court, whoever is the court official handling the petition for political asylum to, hoy, balik mo na sa Pilipinas and deny the political asylum. Panawagan ni Banayo, dapat imbestigahan ng Senado ang pagkabulilyaso sa pagkuha kay Zaldico sa Czech Republic. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel. United Arab Emirates, Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC at OPEC Plus. Ayon sa UAE Ministry of Energy, strategic decision para sa mas flexible na energy policy ang kanilang pagkalas, epektibo sa Biyernes, May 1. Dahil dito, inaasahan ng malaking pagbabago sa global oil market dahil isa ang UAE sa mga pangunahing producer ng langis sa OPEC. Pero ayon sa ilang analysts, minimal ang impact nito sa ngayon dahil sarado pa nga ang Strait of Hormuz. Any additional supply coming from the UAE is quite restrictive at the moment. Now, they put an element this in the medium and long term. One would anticipate that once the Strait of Hormuz reopens, they will start pumping as much as they can to reach those 5 million barrels per day. So, in reality, what it means is that more supply to the market in the medium term. Sumisipa na rin daw ang operating costs ng Aboitiz Equity Ventures dahil sa sigalot sa Middle East. Posibleng maapektuhan daw ang presyo ng pagkain at serbisyo hanggang sa mga susunod na taon kung hindi raw ito agad mareresolba. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Dama na rin ng major large-scale entity na Aboitiz Equity Ventures ang epekto ng sigalot sa Middle East. Pero ang conglomerate, nananatili pa rin cautiously optimistic sa outlook nitong taon. Ayon sa active portfolio manager ng Aboitiz Group, sumisipa na rin ang presyo ng logistics at packaging materials dahil sa pagsirit ng presyo ng langis. Bagay na nakaapekto sa operating costs ng kanilang mga kumpanya. Ayon kay AEV Chief Financial Officer at Corporate Information Officer Toto Hilado, tinitimbang nila ang epekto ng pagtaas ng presyo ng kanilang mga serbisyo at produkto o kung mas maigi bang i-absorb na lang muna ito kahit na bumaba ang kanilang kita. If consumer spending weakens, this could affect either margins or sales volume. But this is still an evolving situation
and really depends on when the Middle East crisis will be resolved. Babala naman ng Aboitiz Foods kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at logistics, posibleng magpatuloy rin ang pagsipa ng production at delivery costs ng pagkain hanggang sa 2027. Dagdag nito, malaki rin ang epekto ng mahinang palitan ng piso kontra dolyar, kaya pumapalo na rin ang gastusin sa pag-aangkat ng mga materyales. Sa ngayon, mabigat din para sa agribusinesses ang mataas na presyo ng fertilizers, pati ang climate risks na makakaapekto pa sa dami ng mga pananim. We manage these impacts by continuously searching for and taking advantage of operational efficiencies and more disciplined cost management. Para naman sa Aboitiz Power, ang energy arm ng AEV, stable pa rin ang kanilang operations. Sa ngayon, wala pa raw naitalang power disruptions kaugnay ng global conflict. Pero giit na Aboitiz Power, apektado pa rin ang kanilang baseload plants dahil imported fuel ang ginagamit bilang pampatakbo sa mga unit. Our priority, of course, is to ensure that none of this translates into supply disruption for our customers and for the communities that we serve. Long term, I guess the impact is not as clear. One thing we're watching out for on the power side, obviously, is potential reduction in demand as a result of higher cost. Mas maliwanag na raw ngayon ang pangangailangan na pabilisin ang pag-transition ng bansa tungo sa renewable energy. Kaugnay nito, naglaan ang AEV ng 62 billion pesos na capital expenditures para sa Aboitiz Power para palawakin ang kanilang generation portfolio. Sinabi naman ng Aboitiz Infracapital, ang infrastructure investment platform ng grupo, na umaasa silang humupa ang geopolitical tensions para magpatuloy ang airport revenue growth ngayong taon. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling matatag ang Aboitiz Group tungo sa long-term growth at sa mas sustainable na kinabukasan. Para sa agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel. Muling sumadsad sa all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 61.57, mas mababa kumpara sa naitalang 61.30 kahapon. May punto pang umabot sa 61.67 ang halaga nito sa intraday trading. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ito ay sa gitna ng anyay patuloy na pagbili ng importers at investors ng dolyar matapos sumampa sa 61 level ang piso. Sa Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni Ron Acoba, Chief Investment Strategist ng Trading Edge Consultancy, na posibleng umabot sa 62 level ang halaga ng piso. Because increasing interest rates would somewhat entice flows back to the Philippines, but apparently it's not enough. So it's really more of an external factors easing. For example, crude tempering down from its current level of 103 perhaps to 90s would somewhat alleviate some downward pressure on the peso. Expanded na simula bukas ang maternity benefits ng PhilHealth. 29,000 pesos na ang sakop ng mga manganganak through normal delivery mula sa dating 9,750 pesos. Para naman sa mga sasailalim sa cesarean section, ang dating 37,000 pesos coverage pwede nang umabot sa 62,000 pesos. Simple lamang ang ating layunin. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Nais natin na walang buhay ang malalagay sa panganib dahil lamang sa kakulangan ng pera. Kasama rin dito ang dagdag na 4 na check-ups for prenatal care at karagdagang 3 pagkapanganak. Bukod pa riyan ang prenatal care package, bakuna at lab test ng mga sanggol. Congressman Paulo Marcoleta making headlines for the wrong reasons during the House Justice Committee's hearing sa impeachment cases ni VP Sara. Marcoleta tried to make a pop culture reference by quoting a famous line of Piolo Pascual from a film, but the congressman misattributed the quote sa character ni John Lloyd sa hit movie na One More Chance. So I dare the committee to open the box
At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, mayroon po kayong acceptable reason. Kinurek naman siya ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Pero may nabanggit po kasi kanina na Popo at Basha na line po si Representative Marcoleta. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again. An Austrian man pleads guilty to plotting a terror attack on a Taylor Swift concert in 2024. Ayon sa prosecutors, the man has openly aligned himself with the Islamic State. He also suspected of obtaining instructions through the internet on how to make a shrapnel bomb. The attack was thwarted with the help of U.S. intelligence. But kinailangan ikansila ang 3 dates ni Taylor Swift's record-breaking Eras Tour in Vienna. The suspect, who was arrested just 2 days before the first concert, faces up to 20 years in prison. In the lighter news, usap-usapan ang rare, wide-ranging interview ni Taylor Swift sa New York Times. The pop megastar sat down with the magazine as part of its 30 Greatest Living American Songwriter series. Sa 30-minute chat, Taylor opened up about her songwriter process and how she is obsessed about the little phonetic things. I love alliterations. I love, two words that start with the same letter. Love that. I don't like to have a word end with the same letter that the next word starts with. I really gravitate towards juxtaposition and polarity in a line. Inamin din ni Taylor na bothered siya by some fans' theories sa kanyang songs. There's corners of my fan base who are going to take things to a really extreme place. There's nothing I can do about that. There's people who are going to try to do detective work, figure out the details. Who is that about? What is this? When it gets a little bit weird for me is when people act like it's sort of like a paternity test. Like, this song's about that person, because I'm like, that dude didn't write the song I did. Still on that New York Times interview, napa-fangirl si Gwyneth Paltrow kay Taylor Swift. The singer kasi was sporting a black tank top from Gwyneth's Goop lifestyle empire. That outfit cost $565. Gwyneth says Taylor wearing it just made her year. Dating Congressman Mike Defensor may pakiusap kay Ombudsman Boying Remulla. At King Charles, pinasaringan si President Donald Trump sa speech sa US Congress. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Di dapat dinadamay ang pamilya sa laban ng mga nasa gobyerno. Yan ang buwelta ni former Congressman Mike Defensor matapos ang raid sa isang hotel sa Pasig na iniuugnay sa kanyang asawa at anak. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ang mga tao nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigipit ng gobyerno, lalo tigit ang kanilang pamilya. Ito ang pahayag ni dating Congressman Mike Defensor matapos ang naging raid sa Blue Hotel sa Pasig City na iniuugnay sa kanyang pamilya. Bagamat dumistansya si Defensor sa kaso dahil ito raw ang abiso ng mga abogado sa kanya, sinabi ni Defensor na kahit pa raw sa gyera, may Geneva Protocol at hindi sinasama mga taong hindi dapat isama. Ipinasara na ng Pasig City LGU ang nasabing hotel sa gitna ng mga alegasyon sa human trafficking. Na-rescue ng mga otoridad ang 54 na kababaihan na umano'y biktima ng sexual exploitation. Una nang na-involve si Defensor sa pagpanig sa mga nagpakilalang ex-Marines na naglantad ng umano'y limpak-limpak na cash deliveries sa ilang mga politiko. Pamantayin ko na
Inilabas naman ni Defensor ang isang recorded phone call umano ni surprise witness Orly Guteza sa kanyang asawa matapos ang unang pagharap nito sa Senate Blue Ribbon Committee nitong nakaraang taon. Base sa tawag, mistulang may naguudyok kay Guteza na bumaliktad sa mga pahayag para idawit din umano si Defensor. Si Guteza ang nagsabing siya mismo ang nag-deliver sa bahay ni na-resigned Congressman Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez ng flood control kickbacks. Hindi raw alam ni Defensor kung nasaan si Guteza sa ngayon, pero humihiling siya kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na protektahan na ito. Ipinakita rin kasi ni Defensor sa media ang umano'y dokumento mula sa Ombudsman na ginamit daw ang testimonya ng umano'y 18 ex-Marines at ni Guteza para makapaghanda ng kaso laban kay Romualdez. Naintindihan ko naman yung pangamba ng iba na baka budol-budol, baka skripto, pero mabigat to eh. The fact na isinama yung 18 Marines at si Sergeant Guteza, mabigat para sa akin dahil may personal knowledge sila sa delivery ng pera. Sinusubukan ng BNC kumuha ng pahayag mula sa Ombudsman kaugnay nito pero wala pa silang sagot sa amin. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Nananatiling loyal sa Constitution at sa chain of command ang mga sundalo. Yan ang paglilinaw ng AFP matapos umugong na naman ang umano'y destabilization plot. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. AFP na hanggang ngayon wala itong natatanggap na verified information kaugnay ng umano'y isang destabilization plot. Kasunod yan ng pahayag ni Senator Ping Lacson noong weekend na may umuugong na isang possible military-backed revolution. Hindi nagbigay ng iba pang detalye ang senador pero sinabi niya na walang compelling reason para magsagawa ng military junta o panibagong people power revolution basta mananatiling profesional ang AFP. I would like to emphasize that the AFP is a professional organization. We are disciplined and committed and loyal to the Constitution and the chain of command. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, matagal nang na-address ang mga nakalipas na destabilization claims. Dagdag pa nito, walang epekto ang destabilization rumors sa isinasagawang balikatan exercises. It has not deterred our partners and like-minded nation, but rather confirmed and solidified their participation in the balikatan. Para sa AFP, walang puwang ang mga umuugong na destabilization plot at always focused on the mission ang kasundaluhan. Paalala rin ito sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga unverified information at speculation. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Magkasangga pa rin ang UK at Amerika. Yan ang giit ni King Charles sa kanyang historic speech sa US Congress. Pero hindi pa rin niya naiwasang magpasaring kay US President Donald Trump. Narito ang agenda report ni Monique Tuzon Basi. In an age of uncertainty, the UK and the US will always be staunch allies in defending democracy. Ito ang giit ni King Charles sa kanyang historic speech before the US Congress. But despite the show of unity, may mga subtle rebuttal din siya kay US President Donald Trump, particularly sa criticism ng American leader sa NATO. In the immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time, and the United Nations Security Council was united in the face of terror, we answered the call together, as our people have done so for more than a century. Today, Mr. Speaker, that same unyielding resolve is needed for the defense of Ukraine and her most courageous people. Tila, tinarget din ni Charles ang America First agenda ni Trump. I pray with all my heart that our alliance will continue to defend our shared values with our partners in Europe and the Commonwealth and across the world. And that we ignore the clarion calls to become ever more inward-looking. Charles was only the second British sovereign to address the U.S. Congress, the first being his late mother, Queen Elizabeth, in 1991. And while high stakes ang kanyang speech, the king still managed to lighten up the mood with a few jokes. Our destinies as nations have been interlinked. As Oscar Wilde said, we have really everything in common
with America nowadays, except, of course, language. King George, as you know, never set foot in America, and please rest assured, ladies and gentlemen, I am not here as part of some cunning rearguard action. Charles later met with U.S. tech leaders and attended a state dinner hosted by Trump and First Lady Melania's White House. He made a great speech. I was very jealous. During the event, Trump claimed na agree si Charles that Iran cannot have a nuclear bomb. The king also gifted Trump a bell from a World War II British submarine. May it stand as a testimony to our nation's shared history and shining future. And should you ever need to get hold of us, well, just give us a ring. After 2 days in the U.S. Capitol, King Charles and Queen Camilla will head to New York to visit the 9/11 Memorial and meet families of victims ng 2001 attacks. Para sa Agenda, Monique Tuzon-Basi, Billionaire News Channel. Ilalagay ng US State Department ang portrait ni President Donald Trump sa mga commemorative passport para yan sa 250th anniversary ng Declaration of US Independence sa July. Makikita ang kanyang larawan katabi ng makasaysayang imagery na may high security features. Wala raw dagdag na bayad sa limitado nitong copies. Ilalagay din ang kanyang mukha sa commemorative gold coins at ang kanyang pirma sa paper currency. Pati pagpapaayos for a red carpet event, nagmahal na rin? Yan ang tanong ni Olympic gymnast Simone Biles as she revealed recently spending around $23,000 for a stylist, hair, and makeup team. Sa rant sa TikTok, nilinaw ni Simone na wala siyang binabash na specific people. She's just wondering lang if such a hefty amount for a glam is normal. I get inflation. Like, I get prices these days have gone up. But if that's the new norm, y'all can have it. Y'all will never see me at another event. I'm gonna stay my ass right here, where it's free. Simone did not reveal kung anong event ang tinutukoy niya, but she last attended the 2026 Laureus World Sports Award in Madrid. Major life update from Ed Sheeran. The Grammy-winning artist has ditched his iconic red hair for a shaved head look. He says his new do signifies a fresh start and a lot of new beginnings in his life. He loves it daw and is thinking of keeping it that way. Ed's revelation comes as his Loop concert tour is in the midst of a brief break. The tour will resume on May 9th sa Dominican Republic. A deeply personal documentary is making waves on the North American festival circuit. At isa itong love letter to the Filipino LGBTQ community. Ang detalye sa Agenda report ni Manny, the movie guy. We don't know what to say. How are you? We share the same girlfriend. The movie is called Because of You, a history of Kilawin Kolektibo or Dahil Sa'yo, ang istorya ng Kilawin Kolektibo. Taking us back to mid-90s in New York City, ito'y tungkol sa Kilawin Kolektibo, a radical group of queer Filipinx who dared to build a space of their own. I hooked up with was a group that was formed in the 90s by queer women who were looking for a home. I spent some time with filmmakers Barbara Malaran and Zarina Almoradi, sila'y dati ring Kilawin Kolektibo members. But we decided that we needed our own group because our specific issues around queer, being lesbian, and being Pinay were not quite thoroughly being addressed in these other groups. So we decided to found our own group with a unique name. Taking part in being visible in the Filipino immigrant community. Sila hindi lang mga aktivista. They were artists, mga organizers, and a chosen family. It's a story about finding where you belong when the world hasn't built a seat for you yet. So, how did the film come about? Through a need to share our stories. During the pandemic, people were looking for connections, right? We were all
stuck at home, and Filipino American National Historical Society, New York City chapter, came calling, and they said, we want to talk about the history of Filipino activism in New York City. The documentary is divided into 3 parts: I Love You, I Hate You, I Forgive You. It mirrors the group's formation, its downfall, and its redemption. It's about a movement. It's about a group of people. And if we all see it and other folks see it, their groups can also do the same as well. And maybe we can all do something better. Itong rediscovered history is an affecting film that is at once intriguing and entertaining, intimate at experimental. And you can catch the film as it makes its West Coast premiere at the Los Angeles Asian Pacific Film Festival on Sunday, May 3rd. Pero kung hindi ka makakapunta sa LA sa May, you can stream it at home beginning June 5th on Open Television or OTV, just in time for Pride Month. It's time to reconnect with people that I've lost. And this was my way in. And the younger folks who are also looking at this, they're amazed to say, you lived through this. We're going through this right now. Don't miss Because of You, a history of Kilawin Colectivo. It's a celebration of resistance and honestly, just a beautiful look at long-lasting friendship. Maraming salamat. Para sa Bilyonaryo News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood. Nanay ni US President Donald Trump, crush daw si King Charles. At Senator Risa Hontiveros at Hansi, nakihawak na ng beat. Susunod yan sa agenda. Check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. May partnership ang Energy Department sa SM Prime para palakasin ang efficiency campaign ng ahensya. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, mahalagang isulong ang public-private participation para magtipid sa kuryente. Committed daw ang SM Prime na ipatupad ang mga hakbang para mabawasan ang kanilang konsumo sa lahat ng kanilang mga property. That is what one stands for. Oras natin the efficiency. Not just an hour of conservation, not just an hour of dark rooms or no entertainment, but a nation building for better habits together at 1 week at a time. Sa One campaign ng DOE, hinihikayat ang publiko na patayin ang non-essential lights at i-unplug ang mga hindi ginagamit na appliances mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. Sanipuwersa ang mga eksperto sa paglunsad ng US-ASEAN Strategic Action Plan para patatagin ang 5 higanting sektor ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang detalye sa agenda report ni Ches Sulit. Inilunsad ng US-ASEAN Business Council in partnership with the ASEAN Business Advisory Council Philippines ang kanilang Strategic Action Plan bilang suporta sa chairship ng Pilipinas ngayong taon. Batay sa roundtable discussions, pinagsama-sama sa plano ang key recommendations mula sa mga opisyal, eksperto at representatives ng pribadong sektor. Nakatuon sa 5 major areas ang mga rekomendasyon. Kabilang dito ang sustainability at food security, healthcare, supply chains and logistics, digital economy and workforce development, at artificial intelligence. Sa isang video message, pinuri ni PBBM ang paglunsad ng Strategic Action Plan. Ayon sa Pangulo, simbolo ang roadmap ng open dialogue, cooperation at shared progress.
Sa ilalim ng proposed agenda para sa sustainability and food security, hangad nilang palakasin ang agricultural systems na nakatuon sa fertilizer security at buffer stocks. Sa healthcare naman, inirerekomenda ang supply chain mapping at digital health coordination kabilang ang AI integration. Sa supply chains, tinutulak ang pagkakaroon ng matatag na trade mechanisms gamit ang contingency protocols, digital tracking systems at maayos na regulations. Bahagi rin ng agenda na pabilisin ang digital integration bilang pagsuporta sa mga maliliit na negosyo. Hangad din ng grupo ang pag-unlad ng AI governance frameworks at responsableng AI adoption sa iba't ibang sektor. At a time when we are facing this global crisis, where there are rising costs, supply chain disruptions, and increasing uncertainty in the global market, this plan is more timely than ever, and it is also very essential. Binigyang diin din ni Trade Secretary Cristina Roque na mahalaga ang public-private collaboration para mas mapalago ang local industries sa Pilipinas. Mula naman sa pribadong sektor, sinabi ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman George Barcelon na dapat bigyang prioridad ang infrastructure. When we say logistic, it includes everything. The minute the raw material or the good comes into our port, it has to be delivered to the factory. And that's a cost on the transportation. Ayon naman kay ASEAN Business Advisory Council Philippines Chairman Joey Concepcion, titiyakin na magiging inclusive ang inisyatiba, lalo't nakatuon ito sa pagsuporta sa micro, small at medium enterprises. Dahil sa mga negosyong ito, nagmumula ang malaking bahagi ng paglago ng ekonomiya. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison. Patuloy na iihip ang easterly sa bansa na siyang magdadala pa rin ng maaraw na panahon dito po sa Luzon at mga pag-ulan naman dito sa may Visayas at Mindanao. Ngayong araw ng Miyerkules, 38 lugar po ang nakaramdam ng 40 degrees Celsius or higit pa na heat index. Kabilang na dyan ang Dagupan, Pangasinan with 44 degrees, highest po for today. Sinundan ng Cavite City, Lawag, Apari, habang sa may Quezon City, 40 degrees ang naramdaman kaninang tanghali. Bukas, araw po ng Huwebes, maraming lugar pa ang posibleng makaranas ng delikadong heat index, kagaya ng Cavite pa rin. Dito po sa Pasay, posible bukas 42 degrees Celsius at sa iba pang lugar dito sa may Luzon at Visayas. Ka-weather, kung meron kayong mga outdoor activities bukas hanggang sa long weekend, gawin na lamang ito bago mag-alas 10 ng umaga or pagkatapos ng 4 p.m. Dalasan din po ang pag-inom ng tubig para maiwasan ang panghihina, pagkahilo o pagkapagod dulot ng matinding init. Sa weather forecast ng Pag-asa bukas, huling araw na po ng Abril, sa Luzon kabilang ang Palawan, mananatili pong maaraw ang panahon sa maraming lugar mula umaga hanggang tanghali, habang sa dakong hapon at gabi, posible yung saglit na pagkulimlim dito po sa may Cordillera region, ganyan sa Ilocos region, at dito rin po sa may Bicol region. Sasamahan lamang po ito ng saglit na mga pag-ulan dulot ng easterlies. Sa mga nakatira naman po dito sa may Eastern Visayas at sa may Caraga region and Davao region, magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay dahil posible yung mga light to moderate rains mula umaga pa lamang hanggang tanghali dahil pa rin sa silanganin. Pagsapit ng hapon, marami pa pong lugar dito sa natitirang bahagi ng Visayas and Mindanao. Magkakaroon din ng mga dadaang ulan at mga thunderstorms at maaari ito magtagal hanggang sa gabi. Sa mga unang araw ng Mayo, wala pa rin pong aasahang bagyo o low pressure air na papasok ng Philippine Area of Responsibility at wala rin magiging aberya kung meron man kayong mga local flights or island hopping ngayong darating na long weekend. However, meron pa rin mga lugar na madalas uulanin hanggang linggo dahil sa easterlies, particularly Mindanao, Palawan at halos buong Visayas. Payo ng Pag-asa, huwag pa rin kalimutan ang payong tuwing lalabas ang bahay na inyong magagamit ang pananggal sa sikat ng araw at sa mga biglaang buhos ng ulan. At yan muna napapanahong balita ngayong Miyerkules. Ako inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. U.S. President Donald Trump makes a cheeky confession that left King Charles off guard. Sa speech outside the White House, Trump spoke about how his mother loved the British royal family. Kapag nga raw si late Queen Elizabeth ang nasa screen, his mom would be glued to television. But she had a different kind of love for King Charles.
also remember her saying very clearly, Charles, look, young Charles, he's so cute. My mother had a crush on Charles. Can you believe it? Amazing how, I wonder what she's thinking right now. Trending din ang fashionable appearances ni Melania Trump during King Charles' US visit. Kabilang dito ang kanyang ivory Ralph Lauren suit and pencil skirt. She completed the look with a wide-brimmed Eric Javits hat and a Manolo Blahnik matte snakeskin pumps. Sa White House State Dinner, the First Lady wore a pale pink silk strapless gown by Christian Dior Haute Couture and paired with a Dior suede gloves. Hindi naman nagpatalo ang presidential daughter na si Ivanka Trump, who stunned in a powder blue long-sleeve gown. At may humahabol sa hawak mo ang beat trend. Senator Risa Ontiveros did the dance craze with none other than ultra-bilyonaryo Hans C. May pa-blooper pa ang business tycoon nang nabitawan nito ang hawak na light stick. The fun moment was held during the Angels Walk for Autism sa SM. And that's it from my end. I'm Bea Santiago. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Bea! Thank you, Bea. Oo, ang hirap pala na may kasamang beauty queen. Parang feeling ko Napapatayo ka ng maganda. ang liit-liit ko. Kailangan gumanan din tayo. Oo nga. Ganyan tayo. Ako, kailangan ko magtakong. Ha? Huwag kang ganyan. The best things come in small packages, Willard. You're terrible. Oo, di ba? Kaya, pero alam na natin kung ano yung regalo natin sa kanya. Forthwith. 3-inch takong. So ngayon kaya magkasundo na sila tungkol sa salitang forthwith? Hindi ba sabi nila after makapasa yung impeachment sa lower house, ay bakit ayaw nilang tinatawag silang lower house? Lower house naman talaga ang tawag dyan. Hindi ko alam. Okay, sa Kongreso, dapat forthwith, ano na daw yan, magdire-diretso na sa Senado. Pero kailangan pa bumoto sa House. Right. So, sasabit nila yung committee report on Monday. The next hearing is going to be on Monday, May 4. And then after that, I guess, I don't know, baka may deliberation pa, may manifestations, may questions sa plenaryo. And then, may botohan pa ng 1/3. Kailangan pa nila ng 1/3. Yung 1/3. Doon na, kasi smaller group ito. Nasa Justice Committee pa lang tayo. So, plenary, 1/3. Kapag makuha nila yung boto, yun na, sa Senado na. Forthwith na. Yeah. So abangan kung malalagasan ba ng members ang Senado. Baka may makulong eh. Oo nga, Sa flood control. Laktawin muna natin itong itong plenaryo. Okay. Oo, laktawin muna natin yan kasi moving target. Parang depende kung ano lumabas sa TV. Kung sila ay boboto for impeachment or not. Right. Doon natin makikita ang mga boto nila. Yes. At doon natin makikita kung sino ang iboboto nyo ulit o hindi na. Wala akong sinabi. Kayo lang ang magdedesisyon dyan. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.